Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Galatians. No? Ang title po ng series natin, No Other Gospel, Stand Firm in Your Freedom. Yung pong No Other Gospel, nakita po natin yon sa chapter 1. Tapos sa chapter 5, verse 1, Stand firm in your freedom, ang sabi ni Pablo dito sa sulat na ito. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang panganib ng pagbalik sa pagkaalipin sa batas. So yun lang pong pagbalik sa pagkaalipin, parang does not make sense anymore, no? No, bakit naman tayo kung tayo nakalaya na, babalik pa sa pagkaalipin? Pero yan po ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito, ang panganib ng pagbalik sa pagkaalipin sa batas. Alam naman natin ang konteksto, ang background kung bakit ito sinulat ni Pablo. Yung pong mga churches sa Galatia ay kanya pong tinanim nung first missionary journey. Ang Galatians po ay ang siguro second to the earliest na New Testament book na sinulat. Ang pinakamaagang sinulat po ay yung James, no? James, hindi po yung kapatid ni John, kundi James na half-brother ng ating Panginoong Jesus sa lupa. No? So yun po ang pinakamatandang epistle, the Epistle of James. Ang pangalawa pong naisulat ay ang Galatians. At ito po ang unang sinulat ni Pablo na sulat niya. Marami siyang sinulat. No? He wrote 13 of the 27 letters in the New Testament, 27 books in the New Testament. At ito po ang unang-una niyang sinulat. At sa lahat ng kanyang sinulat, ito po yung parang galit na galit siya. Hindi naman galit na galit. Siguro galit lang, no? Hindi galit na galit, galit lang, no? Pero he is very obviously exercised sa puso niya dahil yung mga na-save ng Panginoon sa pamamagitan ng mga churches na kanyang tinanim dun sa region of Southern Galatia, yung mga na-save doon at napalaya na mula sa kanilang pagkaalipin sa makataong relihiyon ay tila bumabalik o nagpapaloko sa mga Judaizers. Yung mga Judaizers po ay mga Hudyo, galing siguro sa Jerusalem, galing sa ibang lugar, na nagtuturo na in addition to faith in Christ, kailangan po ang mga Hentil ay sumunod din sa kautusan ni Moises. So, kailangan sila ay magpa-circumcise, kailangan sila ay sumunod sa mga dietary laws, sila ay sumunod sa mga ceremonial laws, no? So, ang sinasabi ni Pablo, kalokohan yun. Sabi nga niya sa chapter 3, verse 1, O foolish Galatians, who has bewitched you? Sino ang gumayuma sa inyo? Kasi parang nga naman ginagayuma yung taong nakalaya na, tapos magpapaalipin pa muli. No? So, ganun ang tema ng buong sulat. Inumpisahan niya, pinakilala niya sarili niya, nagbigay siya ng curses dun sa mga nagtuturo ng maling doktrina, at dinepensahan niya ang kanyang pagiging apostol para madepensahan niya yung katotohanan na kanyang pinapahayag. No? Tapos pumasok siya dito sa chapter 3, chapter 4, na kanyang ibinalangkas ng malinaw ang doktrina ng salvation by faith alone. To be justified by faith alone in Christ alone. No? Without works. Hindi kasama ang pagsunod sa mga kautusan. No? So sa mga talatang ating pag-aaralan, nung last time I think pinag-aralan natin yung, actually mas maganda yung tema nung ating pinag-aralan last time. Dahil pinag-aralan natin yung mga blessings ng pagiging justified by faith and not by works. No? Na yung mga justified by faith ay itinuturing ng mga anak ng Diyos, kasapi sa katawan ni Kristo, sa buong iglesia, at tagapagmana na ng mga pangakong kaligtasan na binigay ng Panginoon kay Abraham. So napakaraming pagpapala ang dala
ng salvation by faith alone. No? So nagpapatuloy siya sa ganoong tema. Sa ating pag-aaralan na natapos tayo nung last time, doon sa verse 7, so you are no longer a slave, no? But a son. So napakaganda. So you're no longer a slave, you are a son. And if a son, then an heir through God, no? Napaka-importante po siguro makita natin ang konteksto, ang background, no? Kasi ang pinag-uusapan ni Pablo dito ay adoption. Sa mata po ng ating Panginoon, hindi po niya tayo natural na anak, no? Karamihan sa atin, meron tayong biological children. Mga anak na bunga ng ating pag-iibigan, mag-asawa, no? Biological children. No? Ang ilan sa atin, katulad namin, meron din kaming adopted children. No? Hindi po ganoon ang adoption sa Roman society nung panahon na yon. Ang adoption po noong ina-adopt nila were adult males. Usually, in order to receive an inheritance. Kanilang ina-adopt para maging heredero nila. Marami silang dahilan. Ginagawa nila yung kuminsan dahil yung kanilang biological son ay siguro baluktot ang pag-iisip o di kaya masunurin sa kanila o may mga kakulangan. Kaya nag-a-adopt sila ng grown men. No? So yung picture ng adoption na tinanggap ng mga taga-Galatians, iba. Sa atin ngayon, napakaganda ng picture ng adoption, di ba? Parang, oo nga, no? Kasi parang nahabag ka dun sa bata, wala silang magulang, no? Sinurrender na sila ng mga magulang nila sa estado para ihanap ng pamilya. So, kawawa naman. O di kaya, kinahabagan ninyo. O tayo na lang ang maging magulang nila, no? O ganun po ang naging diwa naming mag-asawa nung kami ay nag-adopt, no? Siyempre, tuwan-tuwa po kami sa aming adoption sapagkat sila po ay yung mga anak namin na adopted, parang hindi talaga iba dun sa anak namin na biological, no? In fact, yung anak namin na biological, madalas, napapagkamalan siyang adopted, no? Kasi parang hindi raw namin kamukha, no? Wala naman yun sa ganon. Kasi yung mga ina-adapt mo daw na lumalaki sa'yo, parang nagiging kamukha mo na, no? Kawawa naman yung mga anak ko. Naging kamukha ko, no? So, pero hindi po ganoon ang adoption. Maganda man ang diwa ng adoption sa pagkakilala natin, hindi ganoon ang adoption sa Rome. Ang adoption nila ay upang itong mga in-adopt nila na sons ay mag-carry out ng kanilang purpose as a family. So, ang sabi nga ng mga history books, there are 8 or 9 of the Caesars ng Rome. Di ba? Yun ang pinakamataas, yun ang emperor nila, si Caesar. 8 or 9 of the Caesars were all adopted children. So, ganun po ang konsepto ng adoption sa mga Galatians. So, ibang-iba ang dating sa kanila. Nung verse 7, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Sapagkat yun ang purpose ng adoption sa Rome. Para mabigyan ng inheritance at kakayahan na mamuno yung ina-adopt na anak na lalaki. So, pagdating natin sa mga talatang ating binasa, mas hindi ang babalangay ni Pablo sa mga Galatians na nakaranas na ng kaligtasan. Tandaan natin ito, ha? Ang kausap niya, ang sinulatan niya, ay mga ligtas na. Yung mga tumanggap na kay Kristo o yung mga nanampalataya na sa kaligtasang alok ni Kristo Jesus. Ang kanyang babala sa kanila na nakaranas na ng kaligtasan ay huwag kayong tumandang paurong. Alam niyo yung expression na yon, no? Kayo ba may mga magulang kayo na nasabihan na kayo na, hoy, ikaw tumatanda kang paurong. No? So, ibig sabihin, imbis na mag-mature ka
sa iyong pag-iisip, sa iyong pagkilos, sa iyong responsibilidad, ay lalo kang nagiging pariwara, nagiging pasaway, no? Tumatanda kang paurong. Parang bumabalik ka sa pagkaisip bata mo. Yun ang ibig sabihin ng expression na yun. Sa atin pong teksto ngayon, bagay na bagay po ito. Sapagkat gano'n ang nangyayari sa mga taga-Galatia. Tumatanda sila ng paurong. In fact, gusto ko sana pong gawing title yon, no? Huwag tatanda na paurong. Kaya lang, baka hindi maintindihan kaagad, no? Sila ay parang bumabalik pa sa pagkaalipin sa makataong relihiyon. So, tingnan natin isa-isa. Titignan natin yung kanilang dating kalagayan, tas yung kasalukuyan nilang kalagayan, no? At sa huli, isang babala. Isang pagkabahala ni Pablo sa kanilang kalituan. So, kalagayan, tapos katayuan, tapos kalituan. So, parang 3 K ang ating outline ngayong hapong ito. So, una sa lahat, ang dati nilang kalagayan. Ang dati nilang kalagayan ay alipin. Alipin sila. Sabi sa verse 8, formerly, dati-rati, no? When you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. Dati-rati, nung hindi nyo pa nakikilala ang Diyos, kayo ay napaalipin doon sa mga Diyos-Diyusan. Yung hindi talaga totoong Diyos. Yung hindi talaga tamang relihiyon. Yung hindi totoong paniniwala. Yun ang sinasabi niya sa verse 8. Una, hindi nila kilala ang Diyos na may nakaliligtas na kaugnayan sila sa Kanya. Papaliwanag ko, no? Hindi nila kilala ang Diyos na parang in a saving way, no? Kilala nila ang Diyos. Kasi sabi nga sa Romans chapter 1, si God has given all of us no excuse. Wala daw tayong excuse. Sapagkat makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan lang ng mga bagay na Kanyang nilikha. The things that He created. Pangalawa, alam natin na may Diyos, makakakilala tayo sa Diyos dahil sa ating konsyensya, alam natin na may tama at mali. Kung merong tama at mali, ang ibig sabihin, merong naghusga na ito ay tama at ito ay mali. Ang lahat ng tao sa buong mundo, kahit na anong relihiyon, kahit na anong kultura, kahit na anong estado ng pamumuhay, kahit na anong klaseng edukasyon, pare-parehong merong sense of right and wrong. Doon po sa dalawang bagay na yon, creation and conscience, we can know God, but not in a saving way. Hindi natin siya kilala sa isang paraan na nakapagliligtas sa atin. No? Not in a saving way. Formerly, when you did not know God, no? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:21, for since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Sabi niya, ang dami-dami sa Church of Corinth na mahilig sa Greek philosophy, hindi nila makilala kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng philosophy. At inordain ng Panginoon, it pleased God through the folly of what we preach. Sa aming gospel na pinipreach, saka sila nakakilala sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng filosofiya lamang, o pag-iisip lamang, hindi nila makilala ang Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 5, ang sabi describe ni Pablo dito kung ano daw tayo before. Not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Siyempre, kilala nila, alam nila na may Diyos,
pero hindi nila kilala ang Diyos in a saving way. Wala silang kaugnayan sa Diyos na nakapagliligtas. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, ito ang judgment daw sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Ang implication, kung tayo ay susunod sa gospel, sa mabuting balita, we will know God. We will know God in a saving way, sa isang paraan na nakapagliligtas. Datapwat, yung gospel ang nagdadala ng kaligtasan. The gospel has the power of God unto salvation. Yan ang nakakapagligtas sa mga tao. Sabi sa 1 John 4:8, anyone who does not love does not know God. So kahit na alam mo may Diyos, kahit na meron kang intellectual assent, ngunit kung hindi mo siya kilala in a saving relationship with Him, you do not love. Anyone who does not love does not know God because God is love. So, ang dati nilang kalagayan, hindi nila kilala ang Diyos in a saving way. Hindi sa isang kaugnayan na nakapagliligtas. Pangalawa, hindi nila kilala ang Diyos dahil alipin sila sa mga maling paniniwala tungkol sa Kanya, sa makataong relihiyon at sa mga Diyos-Diyusan. Sabi dun sa verse 8, you were enslaved to those that by nature are not God's. You were enslaved to those that by nature are not God's. Alam naman natin yung sinabi na pag-aralan na natin yung verse 3. Chapter 4, verse 3, last week, pinag-aralan natin, in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. So yung word na enslaved, nandun ulit sa verse 8. You were enslaved to those that by nature are not God's. So yung pong elementary principles at yung are not God's are the same. Kasi sa verse 3, you were enslaved to elementary principles, the ABCs of human religion. Sa verse 8, you were enslaved to those that are not God's. So, ang ibig sabihin nun, if A equals B, B equals C, then A equals C. Right? So, ang ibig sabihin, you were enslaved to those who were not God's. They are the elementary principles of this world. The ABCs of religion, nagawa lang ng tao, mga relihiyon na makatao. In fact, si Pablo, nung sumulat siya sa mga taga-Efeso, sabi niya, dun sa mga Ephesian Gentiles na nasa Ephesus, therefore, remember that at one time, you Gentiles, in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, yung tinatawag na uncircumcision ng mga Jews, no? So, ganun mga Gentiles, which is made in the flesh by hands, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Doon yung pong kalagayan ng lahat ng tao. Lahat ng tao sa buong mundo ay pinanganak sa ganyang kalagayan. We are without God in the world. Sabi sa Isaiah 37:19, itong description nila ng mga false gods. They have cast their gods into the fire, for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone, therefore they were destroyed. Parang nakakatuwa ngang isipin na gagawa sila ng isang Diyos-Diyusan, tapos kanilang luluhuran, sasambahin, pag-aalayan ng kung ano-ano. Kasi ganun po ang ginagawa ng mga Gentiles. No? Yung mga Hudyo naman, binigay sa kanila ang batas ni Moises, no? Binigay sa kanila ang tabernakulo at yung sistema ng
pananambahan sa tabernakulo, ngunit sinamba nila yon at ginamit nila yon para paraan na sila'y maligtas. So sa ganoong paraan, sa ganoong aspeto, yung Judaismo ay naging parang Diyos-Diyusan sa mga Hudyo. Pareho lang ng iba-ibang relihiyon. Pero tignan po ninyo ang sinasabi ng Romans chapter 1, verses 18 to 25. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Saan po nanggagaling ang ungodliness? When you suppress the truth. Kung ang truth po ay merong Diyos, you suppress the truth and you say walang Diyos. Kung ang truth po ay ikaw ay nilikha ng Diyos, you suppress the truth and you will say, hindi ako nilikha ng Diyos. No? For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Ang lahat ng tao ay without excuse. You cannot say honestly na there is no God. Kahit yung mga atheists will have to admit that there is a God. Tignan lang natin ang nature, tignan lang natin ang creation, it is very hard na hindi makarating dun sa konklusyon na walang Diyos. Sinong gumawa ng lahat ng ito? Kanino nagmula ang buhay? Sino nagpapatibok ng ating puso? Hindi yung magandang babae sa kanto, ha? Sino ang nagbibigay talaga ng pagtibok ng ating puso? Alam nyo ba, hindi pa nadidiskubre ng mga doktor kung saan nagmumula yung kuryente na nagpapatakbo ng ating mga puso? Hindi pa alam ng tao yan. Sa dami ng alam natin, sa siyensya, no? Ang mga doktor ngayon, pwede nilang lagyan ng pantanggal ng bara, yung mga arteries mo sa loob ng puso, no? Alam na alam ko po ito. Dahil 2 beses na po akong nagawa ng ganyang procedure, no? Dati po sa groin nila pinapasok yung catheter na yon, no? Angioplasty ang tawag doon. Nung ako po in-angioplasty na huli, dito na lang po sa kanang kamay, no? Binuksan ng konti yung aking ugat dito, nagpasok ng isang maliit na tube. At sa dulo ng tube na yon ay meron isang gadget na pagpasok dun sa bara, no, ay biglang bubuka at mananatiling bukas. At hindi lang yon, over time, nagre-release siya ng gamot para hindi magsara ang aking ugat. Kaya hanggang ngayon, buhay pa ako. No? Dahil po sa siyensya, pero hindi alam ng mga doktor kung saan galing ang kuryente na nagpapatakbo ng puso. Kanino galing? Sa ating Diyos. So, hindi mo pwede ipagkaila kung alam mo ang iyong katawan, kung nakikita mo ang creation, for although they knew God, alam nila, dito sa isip, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, yung mga nagmamarunong na mga evolutionists, claiming to be wise, they became fools. Di ba ang sabi ng Biblia? The fool said in his heart, there is no God. They became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Sino po yung creature na ating sinasamba? Tayo po. Tayo po yun. Yung self. Sinasamba po natin ang ating self. Gumagawa tayo ng Diyos-Diyusan na pwede nating tanggapin. Yung hindi masyadong stricto, no?
Yung hindi yung parang kabanal-banalan, no? Ayaw natin nung Diyos na paparusahan ang makasalanan. Ang gusto nating Diyos yung ine-excuse niya ang lahat. Pwede ang lahat. Pasok ang lahat. Imbitado ang lahat. Gumagawa po tayo ng mga Diyos-Diyusan. Yan po ang nangyari sa atin. Hindi nila kilala ang Diyos sapagkat napaalipin sila sa ganung maling paniniwala, makataong relihiyon, at mga Diyos-Diyusan. Yung mga Diyos-Diyusan na tao din ang gumawa. So 1 Corinthians chapter 8 verse 4, ang sabi doon ni Pablo, therefore, as to the eating of food offered to idols, no? Matutuwa kayo dito, kayong mahilig dumalaw sa mga piyesta, no? Inabutan niya ba, ewan ko, kung nagpe-piyesta pa ba ngayon, yung nagpapakain kayo sa bahay nyo, tas kahit na sinong dumaan sa kalye, pwedeng pumasok at makikain, no? Sa probinsya nun, ganun eh. No? Pag Mayo po, meron pong Santa Cruzan sa Malolos, Bulacan. Tagaroon po kami, no? Kaya hindi nyo lang po halata, pero dati po ako ay may punto, no? Pero may punto po ako, puntong Malolos, no? Pupunta kami, kakain kami sa kahit na anong bahay na bukas. Pero ang sabi nung iba, nung kami naging Kristiyano na, ay, inahalay nila yan sa mga Diyos-Diyusan. Ito ang sabi ni Pablo. Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence. Walang other gods. Walang ibang Diyos. There is no God but one. So, pwede na kayong kumain sa piyesta. Ng morcon, lechon, mechado, menudo. Yan ang mga handa sa ano eh. Lahat na nagbabara ng puso nyo, yan ang handa sa piyesta. Pagkagaling nyo sa piyesta, dumiretso na kayo sa ospital dahil magpaalis na kayo ng bara sa puso. No? Wala pong ibang Diyos. So wala pong inaalay sa mga Diyos-Diyusan kasi walang Diyos-Diyusan. Pero itong mga Gentiles, napaalipin sila sa ganung maling pag-iisip. Tayo din, alam nyo, kung minsan, dinayo natin namin, wala naman kami Diyos-Diyusan. No? Yung pamilya po ng aking misis, no, sila po hindi pa nako-convert. Sa kanilang bahay po, napakaraming santo. No? At every 6 p.m., meron silang angelus. No? Na sila ay masugid na every 6 p.m. nagro-rosaryo, no? Isang Hail Mary, isang Our Father, isang Glory Be, no? Yan po ang Angelus, di ba? So, yan po ang relihiyon ng makatao. Napalipin po tayo lahat dyan. Tayo namang mga ebangheliko, mga lumaki na ebangheliko, no? Akala natin tayo ligtas, hindi po. Lumaki po tayong iniisip na kailangan mabait tayo, nag-a-attend ng church, nag-attend ng Sunday school, kasama sa Bible study, nagbibigay ng ikapu. At kailangan natin gawin yun para tayo ay makarating sa langit. Mali din po. Napaalipin po tayong lahat sa ganyan. Yan ang dati nilang kalagayan, alipin. Ano ang kasulukuyan nilang katayuan? Itong maganda, tagapagmana. Tingnan niyo yung verse 9. First part ng verse 9. But now, may pagbabago. But now that you have come to know God, nakakilala na kayo sa Diyos. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, meron na pong nangyaring difference, no? Anong difference? You have come to know God. Ayon sa verse 7, you are no longer a slave but a son. And if a son, then an heir through God. Because sabi sa chapter 3 verse 2, sabi doon, let me ask you only this, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Not by works of the law, but by hearing with faith. So, sila ay nakakilala na sa Diyos, itong mga sinusulatan ni Pablo. Sa chapter 3, sa verses 23 to 25, napag-aralan na rin natin ito, no? Ang sabi doon,
Now, before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. Tayo po ay pinalaya na. Tayo po ay hindi na alipin. Sa chapter 4, verses 6 to 7, napag-aralan natin noon, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Tayo po ay may malapit, sariwa, wagas na kaugnayan sa Diyos. Tayo ay tagapagmana na. Yan ang kasalukuyan nating katayuan. So yung mga Galatians, nakilala na nila ang Diyos at sila ay inaring ganap, justified. Yan po ang Tagalog ng justified. No? Inaring ganap. Napakalalim po, no? Inaring ganap. Justified. Sila ay naging justified sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi sa verse 9, but now that you have come to know God. Sila ay nakakilala na sa Diyos. Sila ay binuhay na ng Espiritu ng Diyos. Binago na ng Espiritu ng Diyos ang kanilang pag-iisip. Naging nabuksan na sa kanila ang gospel. Nagkaroon na ng sense yung Word of God sa kanila. No? So tunay yung kanilang conversion. Tunay silang mananampalataya. Pero ang sabi din dito, nakakatuwa, nakilala nila ang Diyos sapagkat kinilala sila ng Diyos sa paraang nakapagliligtas. Anong ibig ko sabihin? Kasi ang sabi sa verse 9, but now that you have come to know God, or rather, so parang kinorek ni Pablo sarili niya, no? Pero actually may sinasabi siyang dual truth, double truth, no? Una, you have come to know God. Naligtas na kayo. Pangalawa, you are known by God. Or rather, you are known by God. Bakit niya sinabing, or rather, bakit niya kinorek yung sarili niya? Sapagkat, ang nauna ay ang pagkakilala ng Diyos sa atin. Tayo ay kinilala niya. He knew us. Hindi ko masabi mali yung grammar pero dapat in the Greek, He know us. No? Kasi present, past participle, nagko-continue yung verb. He know us. Anong ibig sabihin nun? Kinilala tayo ng Diyos sa isang paraang nakapagliligtas. Sabi nga niya kay Moises sa Exodus 33:12, Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me, yet you have said, I know you by name. Sinabi ng Diyos kay Moises yun. I know you by name, and you have also found favor in my sight. You have found favor in my sight. Grace yun, grace. I know you by name. Kilala ng Diyos si Moises, hindi sa alam niya kung ano pangalan ni Moises, kundi kilala niya in a saving way. In a saving way. Ito, 2 Timothy 2:19. But God's firm foundation stands bearing this seal. The Lord knows those who are His. Kuha niya yan? The Lord knows those who are His. Ano ibig sabihin nun? Kilala niya ang sa Kanya. Kilala niya ang Kanyang mga anak. Kaya tayo nakakilala sa Diyos dahil kinilala niya muna tayo. Hindi yung nauna yung, kaya ka nakilala ng Diyos dahil nakilala mo siya. Kasi ang sabi ng Biblia, patay tayo sa ating mga kasalanan. Ephesians 2:1. Paano ka makakakilala sa Diyos? In a saving way, kung patay ka, spiritually. Di ba? Hindi pwede, di ba? Sabi sa John 6:44, no one can come to me, sabi ni Kristo Jesus,
No one can come to me. An exclusive negative statement. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Draws him. Yung salitang draw ay hindi yung aakitin kita. Pakikiusapan kita. Hindi. Yung draws is, I will compel you to come to me. Gagalaw ako sa puso mo, magpapakilala ako sa pamamagitan ng aking salita, kikilos ako sa iyong kaisipan, sa iyong kaluluwa, upang ikaw ay lumapit sa akin. Alam niyo ba, ganun tayo lahat naligtas? Kinilala muna tayo ng Diyos bago tayo nakakilala sa Kanya. Para malinaw, John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. You did not choose me. I chose you. Hindi tayo naligtas dahil pinili natin ang Diyos. Pinili niya muna tayo. Bakit natin sinabi na nauna yun? 1 John 4:19. We love because He first loved us. Linaw, no? Sinong nauna? Sinong nag-initiate na magkaroon ng saving relationship? Sinong nag-initiate for us to know Him? He knew us first. Kaya kinorek ni Pablo yung statement niya. Sabi niya, but now that you have come to know God, or rather, o kaya sa salitang balbal, ngayon nakakilala na kayo sa Diyos, no? Kayo pala ay kinilala ng Diyos. Now na yun. Maraming nahihirapan dito sa inyo. Ibig mo sabihin, kinilala ko ng Diyos? Kailan nangyari yun, Pastor? Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, even before the foundation of the world. Ang hirap natin mag-grasp, no? Kasi hindi natin maunawaan, paano niya kaya ako nakilala, hindi pa ako buhay? Kaya niya lang pwedeng gawin yon sapagkat ako ay nasa kanyang puso na bago pa man ako nilikha sa mundong ito. Ang ibig ba sabihin nun, wala akong choice? Meron nga tayong choice eh. Kaya nga tayo nagkasala eh. No? Sabi niya sa John 3:18, if anyone does not believe in the Son, he is condemned already. Tayo ay papunta na sa impyerno dahil sa ating choice, dahil sa ating maling choice. Ang ginagawa niya lang ay nililigtas niya tayo. Kung tatanungin niyo, pero Pastor, ba't ako? Alam niyo, matagal ko nang tinatanong ang Panginoon dyan, bakit ako, Panginoon? Ako pa sa lahat ang pinili mo. Wala po akong karapatan na piliin ako ng Diyos. Wala akong nagawang mabuti sa buhay ko para piliin ako ng Diyos. Wala! Ngunit ako'y kanyang minahal, ako'y kanyang inilapit sa sarili niya, at ako'y kanyang niligtas. Sila ay nakakilala dahil sila ay kinilala muna ng Diyos. Naligtas na sila, dito ligtas na sila. Kaya lang, may problema, merong kalituan. Doon po tayo magtatapos. Ang nakakabahala nilang kalituan. So, ang dati nilang katayuan ay kalagayan ay alipin. Ang kasalukuyan nilang katayuan ay tagapagmana, ligtas, malaya. Ang nakakabahala nilang kalituan ay isang babala. Merong isang babala na binibigay si Pablo dito. Tignan niyo yung second half ng verse 9.
So, but now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Gusto niyo ulit magpaalipin sa maling katuroang makatao, sa maling mga Diyos-Diyusan, sa isang relihiyon na hindi nakapagliligtas? So, imbis na kayo ay maging anak ng Diyos, gusto niyo maging Baptist? Gusto niyo maging Methodist? Presbyterian? Katoliko? Hudyo? Kayo'y pinalaya ko na, kayo'y tagapagmana ko na. Gusto niyong bumalik doon? Yun ang sinasabi niya. Yun ang kanyang babala. You observe days and months and seasons and years. Yan po yung kautusan ni Moises. I am afraid I may have labored over you in vain. Naririnig niyo ba yung sama ng loob ni Pablo doon? I may have labored over you in vain. Nasayang ba ang aking pagpupursige sa inyo? Nasayang ba lahat yun? Ibig niyo sabihin, nag-rejoice na tayo noon. Tapos, babalik kayo kung saan kayong pinalaya na? Yun ang kanilang kalituan. Kasi nga, meron dumating sa kanila, nagsasabi, oo, okay naman yung faith in Christ, pero kailangan dagdagan nyo ng works. Yan po, tahasan yan na malinaw sa doktrina ng Katoliko Romano. Pero akala nyo, ligtas ba mga Baptist dyan? Kung minsan, hindi. May mga Baptist na nagsasabi, kailangan magpabautismo ka ng lubog. Hindi pwedeng wisik, hindi pwedeng buhos. Kailangan lubog. No? Alam nyo, ako po ay binautismohan nung ako'y bata pa, isang sanggol. I received infant baptism po, mga kapatid. Pero ako'y lumaki, nakakilala sa Panginoon, tinawag sa ministeryo. Halos lahat po ng mga tao na miyembro ng aking dating simbahan, ako pong naglubog sa tubig ng bautismo. Pero ako po mismo ay hindi nagpalubog. No? Kaya nung lumipat ako dito, tinanong ako ni Pastor Luis, were you ever baptized by immersion? Hindi po. Sabi ko sa kanya, are you going to tell me that I am not saved? No. Sabi niya. Pero maganda sana ako magpabautismo ka ng lubog. No? Para hindi malito yung ating mga membro. No? Kaya alam nyo ginawa ko? Alam nyo ginawa ko? Nagpabautismo po ako ng lubog. December 2009. Isa po ako siguro sa huling binautismohan ni Pastor Luis bago siya kinuha ng Panginoon. Nilubog niya po ako. Medyo matagal ho. Siguro iniisip niya, gusto ko lang siguraduhin na talagang nagsisisi itong batang ito. Parang napatagal eh. No? Pero inihaon niya po ko muli. Meron pong mga katuruan na ganun. Kailangan ng baptismal regeneration. Kailangan ng ganito. Kung hindi ka ganyan, ay hindi ka ligtas. Paano kaya nangyari dun sa yung magnanakaw sa krus? Sabi ni Jesus, today, ngayon mismo, kakasamahin kita sa paraiso. Nag-attend ba siya ng Bible study? Hindi. Nag-attend ba siya ng Sunday school? Hindi. Katekismo? Hindi. Nabautismohan ba siya? Hindi. Ang tanging karapatan lang niya. Sabi nga ni Pastor Alistair Begg, the man on the middle cross said, I can come. The man on the middle cross said, I can come. Sabi ni Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Kaya lang, itong mga taga-Galicia nalilito.
Kaya sabi ni Pablo, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Ang tanikala na kanilang binabalikan ay ang pagsunod sa mga kautusan na nakalipas na ang gamit. Yung mga kautusan, yung ceremonial law, yung Levitical priesthood, yung offerings, no? Yun ay lahat foreshadow ng gagawin ni Kristo sa krus. Siya ay magiging great high priest natin. Kaya sa Leviticus, i-describe doon kung anong trabaho ng high priest. Siya ang magiging the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya sa Leviticus, sa Deuteronomy, pinakita kung paano inaalay ang mga lambs. Sila ay substitute para sa ating atonement. Si Kristo ay the great substitute para sa ating kaligtasan. Tapos na ang kanilang gamit. Pero sila ay nag-observe pa rin ng days and months and seasons and years. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 3:5, alam niyo, matagal tong issue na to eh. Kahit saan church siya magpunta, sa Thessalonica, sinulatan niya sila. Sabi niya, for this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith, for fear that somehow the tempter had tempted you, and our labor would be in vain. Nasayang ba, mga kapatid? Nasayang ba? Aasa pa ba kayo sa makataong relihiyon, sa pagsunod sa kautusan? Don't get me wrong, ha? Ang moral law, 10 Commandments, ang summary ng moral law. Ang summary ng 10 Commandments, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Love your neighbor as yourself. Yung pong moral law, sila ay nagpapakita ng nature, kalikasan ng Diyos. Yun, hindi po nagbabago yan. Kung tayo ay tunay na ligtas, ang buhay natin ay huhulma, iwawangis doon sa standards na yun ng Diyos. Pero ang pagsunod nun ay hindi makapagliligtas sa atin. Bueno mga kapatid, tayo po ay naubusan na ng oras, katulad ng dati. Ang pagkabahala ni Pablo at ang kanyang babala sa mga Galatians ay dapat rin nating pakinggan sa araw natin na ito. Marami pa rin sa atin ang natutukso na bumalik sa sistema ng makataong relihiyon kung saan ang ating tadhana sa walang hanggan ay kontrolado natin. Yun ang gusto natin eh. Nakakatakot kasi nung umasa lang kay Kristo Jesus. Una, hindi ko siya nakikita. Pangalawa, hindi ko siya nakakausap. Iaasa ko sa isang taong hindi ko nakikita ang aking eternal destiny. Nakakatakot, di ba? Kung isipin nyo. Huwag naman kayo matutokso. No? Parang mas madali, Pastor. Yung umasa na lang ako dun sa, magpapakabait na lang ako. Susunod na lang ako sa 10 Commandments. Susundin ko na lang yung the golden rule. Pero ang sabi ng Biblia, wala namang nakasusunod. There is no one righteous, no, not one. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. There's no one who seeks God, no one who understands. Sapagkat sabi pa lang sa Genesis chapter 6 verse 5, Genesis pa lang ha, and every inclination of the thoughts of his heart is only evil continually. Paano tayo makakagawa ng mabuti? So kung gano'n ang ating babalikan, hindi tayo maliligtas. Ang kaligtasan ay na kay Kristo Jesus lamang. Sa natapos na niyang gawain, siya ay nabuhay na walang sala,
Siya ay namatay, nadala ang ating sala, at dahil sa paniniwala natin doon, tayo ay maliligtas. Sa pamamagitan niya, in Christ, through Christ, ganyan po tayo maliligtas. Pero marami pa rin ang natutukso na gusto kong makontrol ang aking eternal destiny. Kaya gagawa ako ng sarili kong paraan. So, ako magiging pinaka-conservative na conservative Baptist. No? Conservative Baptist na. Mas conservative ka pa. No? Lalo kang hindi makakarating sa langit. No? Mga kapatid, malakas yung tukso na yon sapagkat ang kasundunan sa ating puso ay ang ating pride. We want to be able to stand sa pintuan ng langit at nakataas ang noo, no? At sasabihin sa Panginoon, Panginoon, kailangan niyo akong papasukin dahil ako po ay conservative Baptist. Ang sasabihin niya, away from me, you doers of iniquity, I never knew you. Mga kapatid, ayaw nating marinig yon. Pagdating natin sa pintuan ng langit. Hindi ko sinasabing may pintuan ng langit, ha? No. Baka naman, may magtatanong sa inyo, Pastor, yung pintuan ng langit ba may susian? Hindi tayo makatatayo sa harap ng ating Diyos kung hindi kay Kristo Jesus lamang. Sa Kanyang merito. Sa totoo lang, mga kapatid, ang salvation is by works, but not our works. His work. And we exercise faith in what He did para tayo'y makarating sa langit. Wala nang ibang paraan, kundi yun lang. Tayong ligtas na at inari ng matuwid sa mata ng Diyos. Itunuturing na ng mga anak niya, takapagmana ng pangakong kaligtasan. Kapitan na natin, mga kapatid, ang katotohanan na ito upang hindi na maantala ang ating paglago bilang mga Kristiyano. Maraming nagsasabi, Pastor, pagka ganun pala, may nawawala pala talaga ang salvation. Kasi ito mga Galatians, parang mawawala ang salvation nila dahil takot na takot si Paul. I am afraid I may have labored over you in vain. Alam nyo, hindi po nawawala ang ating salvation. Alam nyo kung bakit? Kasi galing sa Diyos ang ating salvation. Kung ang salvation po natin ay umaasa sa ating faithfulness, ay mawawala talaga. Bukas makalawa, hindi lang. Paglabas natin ng church na ito, mawawala na kaagad. Pero dahil ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng walang bahid na katuwiran ni Kristo Jesus, hindi po posible na mawala po ang ating salvation. Ang nangyayari sa mga ito, pareho na nangyayari sa marami sa atin. Bumabagal po ang ating paglago. Naaantala ang ating pagiging kawangis ni Kristo Jesus. Nagkakaroon ng balakid ang ating paglago sa ating buhay espiritual. Huwag na po natin hintayin na mangyari yun. Lagi nating sariwain sa ating mga puso't isipan na tayo ay ligtas na, malaya na. Hindi natin kailangan bumalik sa pagkaalipin na ating pinanggalingan. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. O Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa inyong turo sa amin sa hapong ito. Nawa ay yakapin nga namin ng tunay, O Diyos, ang katotohanan na dahil sa pananampalataya namin sa natapos ng gawain ni Jesus, kami ay tunay na malaya na upang gawin
ang kanyang kalooban sa aming mga buhay. Ngayon na kami nakalalaya na, O Diyos, nawa ang bawat na araw na aming bubuhayin dito sa lupang ito ay gamitin namin para magpasalamat sa inyo sa tuwi-tuwi na sa pagliligtas na inyo nang binigay sa amin. Ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandaang loob ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.